Harvey's face leaned towards her. She never even protested. Naghintay siya hanggang sa dumampi ang mga labi nito sa kanya. Masuyo at magaang halik ang iginawa ni Harvey sa mga labi niya. Nanunudyo, nananansya. Sinusukat marahil kung manunulak siya. But it's too hard to resist this kiss. Ang ginawa niya na lang bago ipinikit ang mga mata ay ang hilahin ng sombrero nito at itakip sa mga mukha nila. Pananggalang sa makakakita o sa muling pagpasok ng tindera na sa cellphone nakatutok ang pansin habang nasa labas. Then in the middle of all those pandan baskets and the huts and all that Louisiana could offer, they kissed so passionately and tenderly. They devoured each other's hungry mouths. Walang pagmamadali. And mindful kung may makakakita man sa kanila o wala. Nalasahan niya pa ang makapuno sa bibig nila. Their lips and tongues danced to this beautiful rhythm and each created sensual sounds. Matagal ang pinagsaluhan nilang halik. And when the kiss ended, Harvey rested his forehead over hers and planted feathery kisses at the tip of her nose. Nakapikit ito at tila ninanamnam ang bawat pagdaan ng mga segundo. 2 nights in a row. I felt incomplete. It was then that he opened his eyes. Hindi siya inaalisan ng mga titig. Wala ka sa tabi ko. I so badly wanted to feel your body, your heat, your kisses. I was tortured by this distance, Janine. He said panting, caressing her face. Magtatatlo ngayong gabi. But as much as I would like to take you, I'll try to behave tonight. I'll try to. Mababanag ang tila paghihirap sa boses nito. Kaya mo? He smiled. Tumawid ito ng tayo at tinunghayan siya. Kakayanin. Sa nipis ng dingding ni namang Efren at sa luma ng bahay, baka masira yung bahay pag ako ang nagsimula. At alam mong maingay tayong dalawa. Harvey, kinarot niya ito sa braso. Ikaw lang yung maingay ha? Kung ano-ano lumalabas dyan sa bunganga mo. He flinched, smiling, at hinuli lang ang nangurot na kamay at hinalikan. Kumanda ka pagdating natin sa bahay. Hindi kita pagpapahingahin. 4 na araw at 3 gabi mo akong tinakam. Shivers, excitement, lust. Ang bumangon sa kanyang kaibuturan sa narinig. But right now, ang nangingibabaw ay ang pagmamalaki sa kanyang puso. That somehow, she is with this beautifully crafted and molded creature named Harvey. Herman. Hobby niya. Muling pinagsalikop ang mga palad nila. Mas sumigpit ang hawak niya sa palad nito. Iginiya siya nitong palabas ng tindahan. Napatingin siya sa magkaugnay nilang mga palad nang napapangiti. Louisiana, you fill my heart with so much happiness. Kumapit siya sa braso ni Harvey at sumandal sa balikat nito. For as long as I could, Harvey, my heart belongs to you. And you. Harvey fulfilled his promise. He behaved. Sa sala ito natulog kahit anong pilit ni Mang Efren na magsama sila sa silid o di kaya ay itong umuko pa sa isa pang kwarto ng mga kapatid ni Nina. Touch siya. Pakiramdam niya ay nirerespeto talaga siya ng asawa at alagang-alaga ang pakiramdam niya. Kanina habang naghahaponan sila'y panay ang ginawa nitong pag-iestima sa kanya. Maglalanding pa lang ang mga mata niya sa isang putahe, kaagad na iyong kukunin ni Harvey at ilalagay sa plato niya. Kapag nagkaanak kayo, sir, ang ganda siguro ng kombinasyon. Nagkatitigan sila ni Harvey. Paano ba sila magkakaanak? Hindi pa muna ate, saka na lang po. Sinasabi niya iyon nang hindi nagaanong masakit sa dibdib. Tama nga naman si Harvey. Mahirap na kung may batang madadami sa mga desisyon nila. Batang magkakaroon ng broken family, oras na maghiwalay na sila. Natapos ang hapunan na napuno ng kwentuhan sa hapag. Nagkayayaan pang magkwentuhan sina Harvey at Mang Efren sa veranda. Bandang 9:00 pumanik na sila sa loob. Wala man lang kasing mapapaglibangan kina Nina. Sira pang TV ng mga ito kaya ipinangako ni Harvey na raragaluhan ang mag-anak. Okay ka lang talaga dito? Kasalukuyan niyang inaayos ang pagkakalagay ng mga unan sa higaan nito. Ang kahoy na sofa sa sala na nilatagan ni Ate Eve ng manipis na kutsyon ang magiging tulugan ni Harvey ngayong gabi. Nag-aalala siya kay Harvey. Sanay ito sa komportableng buhay. I'll be okay here. Huwag kang mag-alala. Para lang itong camping. Lumikot ang mga mata nito. Tinatansya kung walang tao sa paligid bago siya kabigin sa batok at patakan ng halik sa labi. Nagmamadaling halik. But knowing Harvey, kulang na kulang iyon. Sorry, hindi ko mapigil eh.
Napapakamot pa ito sa ulo at napakagatlabi. Ang tindi lang talaga ng timing nito. Siya rin paglabas ni Ate Evelyn mula sa silid nito. May bitbit na pandagdag sa una ni Harvey. Matapos pasalamatan ay pumanhik na rin itong muli sa silid. Siya naman ay nagpaalam na sa asawa at tinungo ang kwarto. Pinatay niya ang ilaw sa silid at nahiga na rin. Ang liwanag na nagmumula sa sala na lang ang natitirang tanglaw sa buong kabahayan. Malalim na ang gabi. Maliban sa mga panggabing insekto ay ang mahihinang paghilik ni Nina sa tabi niya ang maririnig. Sa unang gabi niya rito ay namahay pa siya pero makalipas ang isang oras ay nakatulog din. Sa pangalawang gabi ay nahimbing siya kaagad oras na lumapat ang likod sa papag na nahahanigan lang ng banig at bedsheet. Subalit ngayon ayaw siyang dalawin ng antok kahit ilang oras na lumipas. Nasa labas lang si Harvey at ang buong kamalayan niya ay tumatakbong patungo rito. Nakatulog na kaya ito? Tanong niya sa sarili. Nakikiramdam siya sa labas. Tulog na rin ito. Wala na mga kaluskos mula sa labas. Silipin ko kaya? Kapilyahang nagdaan sa utak niya. Bumangon siya mula sa pagkakahiga at naupo sa gilid ng papag. Nagtatalo ang kanyang puso at isip kung may higang muli o sisilipin nga ito. Sa wakas ay nagdesisyon siyang dalhan ito ng ekstrang kumot. Malamig dito sa Louisiana at baka namamaluktot ng asawa niya. Hinapos ang puso niya sa nakikitang ayos nito. Malaki ang lumang sofa na kinahigaan nito ngunit sa haba ng mga bias at sa laki ng bulto ng katawan nito ay animo ito batang nakasiksik sa crib. Patingkayad niya itong nilapitan sa takot na baka magising ito at maingat na inilapat sa katawan nito ang kumot. Natukso siyang haplusin ang pisngin nito pero kinontrol niya ang sarili. Labis na kontrol na nga ang pinaiiral ni Harvey. Hindi niya iyon dapat nabaliin. Nakontento na lang muna siyang titigan ng gwapo at pangahan nitong mukha. I will never outgrow admiring you, Harvey. Akmang papatayo na siya para bumalik sa higaan ngunit naramdaman niya ang pagpigil ng mainit na kamay ni Harvey sa braso niya. Babe. There was no denying. Ang namumungay na mga mata at ang tila paos na tinig. Screamed of sexuality. Babe. Dahan-dahan siyang magpatangay palapit sa katawan ni Harvey. Bumangon ito at tinila siyang paupo sa kandungan. Then it happened once again. They kissed. So gently. Ingat na huwag makagawa ng ingay. Pigil na pigil ang mga hininga. Pinipilit ikahon ang mga ungol. Harvey stopped the kissing. Pinasadahan ng titig ang buong mukha niya as if memorizing all her details. Nabigyan din siya ng pagkakataong lumanghap ng hangin. These lips. Anito na pinaraanan ng hintuturo ang contour ng namamagang labi. Matapos ay kinagat ang pang-ibabang labi. It was a sexy and seductive act. Ang mga mata nito ay nag-uulap sa pagnanasa. Hinawi nito ang buhok niya na tumabing sa kanyang mukha. Sobra kong pinananabikan nito. Kinabig nito ang batok niya at dinugtungan ang pansamantalang natigil na halikan. Harvey brushed his lips against hers. Dampi-dampi. Lahat ng sulok ay pinararaanan. Then he nibbled her lips afterwards. Basta gumigting ang panggigigil nito. Ipit ang naging ungol nito sa loob ng magkaugnay na mga bibig. Goodness, this French kissing is driving her at the edge of her seat, and Harvey is an expert on this. Nahihirapan mang sabayan ngunit sinisikap niya. Ang mga braso niya ay mas napahigpit ang pagkakapulupot sa leeg nito. Para kasi siyang mahuhulog sa kandungan nito gayong mahigpit na nakasuporta ang matipuno nitong braso. Nagtaas baba ang dibdib niya ng pansamantalang muling putulin ng asawa ang makapugtong hiningang halik na iyon. Let's get out of here. Patingkayad nilang tinalunton ni Harvey ang kinaroroonan ng sakyan nito. Sa oras na sumarado iyon tuluyang kumawala ang pagpipigil. I'm sorry if I couldn't keep my promise. May pagmamadali sa mga kilos ni Harvey. Pinaupo siya sa upuan sa gawing likuran ng kotse. Nagmamadali ang bawat kilos na binuksan muna ang aircon. In a flash, nagawa nitong hubarin na lahat ng kasuotan niya. Napasiksik siya at napayakap sa sarili nang sumigid ang lamig sa walang laban niyang balat. Harvey! Pigil niya ang dibdib nito. Takot siyang may makakita sa kanila. Kahit tinta ng sasakyan at nakapatay naman ang ilaw sa loob. Ang tanging tumatanglaw lang na liwanag sa kanila ay ang nakasinding bumbilya sa poste sa harapan ng bahay. No one will see us. Matapos noon ay hinubad naman ni Harvey ang lahat ng saplot nito sa katawan. All naked and in all glory, dinaman niya ang matigas nitong dibdib at ang well-toned abs nito. Ang init ng katawan nito.
It matched the heat painted on his eyes, pero hinuli nito ang kamay niya at hinalikan. It was a new art of seduction. Nadadarang siya. Lahat na yata ng gagawin ni Harvey ay nadadala siya. Then, Harvey cupped her face and looked down at her intently. Aninag niya ang matiim na mga titig nito sa dilim. Hindi niya mabilang kung ilang beses nilang ginawa. All she knew, she liked it, every bit of it. Their body and soul were talking in the darkness, dancing in a wonderful tune, not just of sex. It was beyond that, at least, sa parte niya. You make me crazy, Janine. Kung ano-anong posisyong pinamalas ni Harvey sa kanya, hindi na niya mapangalanan. Iisa lang alam niya, ano man ang mundo at dimensyong kayang pagdalhan ni Harvey sa kanya, taus-puso siyang sasama at magpapaka-tianod. Iaalay niya ang sarili ng buong buo. Nang sa wakas na matapos ay maingat na bumitaw sa pagkakayakap si Harvey sa kanya, marahang ibinaba ang isang binti niyang nakasampay sa balikat nito. Bago tuluyang humiwalay sa katawan niya, ay isang masuyong halik pa muna sa labi ang ikinintal nito. Matagal ang halik niya iyon. When Harvey finally withdrew his from her, a gaping sense of emptiness gripped her being. Gustuin man niyang wag mo na itong umalis sa kanyang ibabaw, but it's enough for now. She will have all of him in their own paradise, sa bahay nila, as Harvey promised. Kaganyan tinakpa ng mga braso ang kanyang exposed na dibdib at pinagdikit ang nalalagkit at nanginginig na mga hita. Let's get you dressed. Kaya ko naman na. Let me. Isa-isa nitong kinapat pinulot ang mga nahubad na damit at binihisan siya. Pero bago pa man tuluyang masuotan ay manaka-naka muna nitong hinahalikan siya sa mga hita. He sniffed her like a dog at natatawa na nakikiliti siya. Kapag sinasaway niya kasi ay mas lalo pang nagiging pilyo. Mamaya ay abutin sila dito ng umaga. Nang makapagbihis ito ay maingat siya nitong kinarga papasok ng bahay. Hindi mo kaya maglakad? Parang nga. Hanggang ngayon kasi nangangatog pa rin ang mga tuhod niya at nananakit ang gitna ng kanyang mga hita. Hindi ka pinangangatugan ng tuhod? Theirs were uncomfortable positions. Sabi mo nga, si Superman ako, di ba? Napangiti na lang siya at isiniksik ang mukha sa katawan nito habang nakayakap sa leeg nito. His wet skin smelled like perfume. Ang sarap din na damay niya nang ganito ang tibok ng puso ni Harvey. Hanggang sa silid nila ni Nina ay buhat-buhat siya ng asawa. Maingat siya nitong inilapag sa tabi ng nahihimbing na dalagita na para siyang isang babasaging kristal. Walang kamali-mali si Nina na 2 oras din siyang nawala sa tabi nito. Para lang daw iyong short time sa motel na madalas niyang marinig sa kasamahang si Christina. Sleep tight, okay? Pinaraanan nito ng likod ng daliri ang pisngi niya. Masuyong halik sa noo at haplos sa pisngi ang iniwan ni Harvey sa kanya. Nawala na si Harvey sa paningin niya pero ang matamis ng ngiti ay nakapagkit pa rin sa kanyang mga labi. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala kung ano ang namagitan sa kanila ni Harvey, kani-kanina lang. Bago tuluyang naidlip ay nagblink ang cellphone niya na nakapatong sa mesa. Hubby calling. She cleared her throat. Matulog ka na nga. Magdodrive ka pa bukas ng maaga. Pinatatag niya ang boses kahit pa nga nais na niyang sumigaw sa kilik. Tinawagan siya ng asawa eh. Baka gusto na namang humirit. Makakahindi ba siya? Gusto ko lang marinig ang boses mo. Bungad nito. Janine sexy voice. Halos magbulungan na sila. Good night, babe. Good night, my wife. My wife. Nakakangilo iyon sa pakiramdam. Nakakakiliti. 1,000,000 boltahe ng kiligan dumaloy sa lahat ng ugat niya sa katawan. My wife. Kagat niya ang labi upang supili ng pagkawala ng tili habang nakakuyom naman ang kanyang kamao. Wala bang sagot? Kung titingnan sila ay para silang mga high schoolers sa inaasal nila. Oo na, good night. Wala mo lang ko sweet-sweet. Inubos niyo na po kanina. He chuckled. Still not enough. Wala naman talagang enough dito. Ibababa na sana niya ang phone nang marinig ang sumunod na sinabi nito. You're great, Janine. With or without sex, you are just perfect. Ayokong isipin mong pinagsasamantalahan lang kita. Nasunundan lang kita dahil gusto ko itang makasiping. I'm here because I missed you. Saka tuluyang nawala sa kabilang linya si Harvey. Kagatlabi siyang napapikit. Matutulog na muna siya at sana sa buong pag-idlip niya ay si Harvey ang maglalaro sa kanyang panaginip. What is this, huh?
Mabilis na ibinalibag ng inang si Irene San Martin ang isang lifestyle magazine sa ibabaw ng desk ni Harvey. May hinuhang galit ang ina. Isa-isa nitong pinalabas si Karen at isa pang tauhan na kasalukuyang kausap niya. Out! Dumadugundong ang boss nito nang hindi kaagad makalabas si Karen. Galit nga ito. Ang sa tuwina ay kapitapitagan at composed na babae ay tila tigring naguhurimentado sa harapan niya para itong sasabog sa naguumapoy na galit. He will soon find out the reason for his mother's tantrum. Come on, Mom. Kadarating niyo lang ni Dad mula sa ibang bansa pero ito agad ang sasalubong mo sa akin. In an attempt na pahupain ang kalooban at galit nito ay nilapitan niya ito at niyapo sa likuran. But his mother remained dead serious. You married that woman? My God! Are you out of your mind? Binuklat nito ang pahina kung saan buong-buong nakalathala ang mga larawan nila ni Janine habang magkahalikan. Kuha iyon sa pinakaunang party na pinagdalhan niya kay Janine. Sumusunod sa bawat kumpas ng kamay nito ang gold bracelet na suot nito. I am so furious, Harvey! That woman! Siya pang ipinalit mo kay Sheila? Bumangon ang bahagyang yamot niya sa ina. Hindi niya iyon na itago. She has a name, Mom, and you know her. Nagtungo siya sa gilid ng glass wall at itinuon sa kalangitan ang pansin habang nakapamewang. She is already my wife, Mom. You should at least learn to accept that. She's part of the family now. My wife. Sinambit niya iyon ng may diin. There was a glint of possessiveness in his voice. Gusto niyang ipaintindi sa ina ang papel na ginagampanan ni Janine sa buhay niya ngayon. His sweet and innocent Janine. If you only married her to spite Sheila, then Janine is a very bad choice for a replacement. My God, Harvey! Grow some decency in your spine. Have some taste. Why, Ma? What is so wrong with her? He felt protective of Janine. He had always been like this since that day he saw her drowned in tears. Habang hinahabol nito si Von sa labas ng apartment nito, her vulnerability awakened a strong desire in him to take care of her. She's a nobody for God's sake! Walang class at walang finesse. A maid? And if it isn't Sheila, there is Megan or any other woman na hindi kahiyahing iharap sa mga kaibigan at kauri mo. Tila pagod na naihilamos niyang sariling palad sa mukha. His mother could be endearing pero lumilitaw din ang pagiging matigas nito. By the looks of it, hindi nito basta-basta matatanggap si Janine bilang asawa niya. Megan is just a friend. A business associate. Giit niya. He and Megan have gone a long way at pagkakaibigan. Yun lang ang maaaring magkaroon sila. This is unacceptable, Harvey. You couldn't accept her to be your wife. She couldn't be part of your family. Pinulot ng inang LV bag nito at nagmarchang palabas ng opisina. Ang tunog ng estileto nito ay nag-e-echo sa kabuuang silid niya nang siya namang pagpanihik ng ama sa opisina. Don't mind your mother, son. Pagod lang iyon. His dead smiling face is the most welcoming presence he needed today. Dad. Sumugod siya ng yakap sa ama. 3 buwan ding nanatili sa US at sa ibang bansa ang mga magulang para sa gamutan nito. At ang matapos ay nagpa siyang maglibot muna sa Europe. Dad, baka mabinat kayo. Son, I am as strong as a bull. Naglibot na nga kami ng mommy mo sa iba't ibang bansa. Isa pa, pancreas lang ginamot sa akin. Kung tutuusin, we were in the US for vacation. Natatawang inalalayan niya itong maupo sa couch at kinuha ang cane at inihimpil sa umbrella rack sa isang gilid. Matanda na rin ang ama niya. Ang tagal kasi nitong natali sa negosyo nila at may edad ng nag-asawa. Karen, can you bring tea for Dad? Bitbit na ni Karen ang hiling niya nang ito'y pumanhik muli. Welcome back po, Tito. Gumanting bati ang ama kay Karen. How's your mom? She's fine, Tito. Nasa Batanes sila ngayon ni Papa. Nagbabakasyon. Sabi nga ni Papa, second honeymoon daw nila. Nakamiting kwento ni Karen habang inaayos ang teacup na nakapatong sa saucer sa coffee table. That's good to hear na ini-enjoy ni Miranda ang buhay retire niya. Ilang palitan pa ng mumunding kumustahan at lumabas na rin si Karen. Sa kanya naman ngayon nabaling ang atensyon ng ama. Magkaharap na silang naupo ngayon sa couch sa loob ng office niya. How are you, son? I'm good, Dad. Never been better. Mataman siya nitong tinitigan. The last time na nagkaharap sila ay noong araw na nasira ang engagement niya. Pagpasensyahan mo ng mommy mo.
No wonder his dad was able to turn their business around. Simula nang hawakan dito ang San Martin Corporation. Papalugi na ito noon nang ipasa ng may sakit na lolo Federico niya. His dad's patience, cool and composure are imminent in building this company. Life is too short, son. Your mom, she is just being pain in the ass. Huwag mo siyang intindihin. Masyado lang siyang nasanay na siya lang ang muse sa pamilya natin. Now that you have a wife, nahihirapan siyang tanggapin. Nakahinga siya ng maluwag sa sinabi ng ama. Mula noon pa man, hindi tinitingnan ng ama ang estado ng buhay ng isang tao. Pantay ang tingin dito sa lahat. Masyado ka daw nagbababa dito sa opisina. Well, you need to relax. You go home, son. Treat your wife to dinner tonight or simply be with her. Kung alam lang ng ama kung gaano siyang nagmamadali palagi na makauwi sa bahay. Hindi ka galit, Dad? Okay lang sa'yo na pinakasalan ko si Janine? Tinapik siya ng ama sa braso. Why should I? I've seen that girl grow. She is a wonderful woman, Harvey. Such a fine lady. Sinuyod siya ng mapanuring tingin ng ama. She seems to be good for you. Whatever reasons you had for marrying her, sa tingin ko'y nakabuti yun sa iyo. Ilang saglit ding nanatili sa opisina ang ama. Naglibot pa ito sa mga departamento at nakipag-usap sa ilang executives bago ito umuwi. Ang ina niya ay nauna nang umuwi at dadaan pa raw muna sa mga kaibigan. Lagi mong tandaan, family is much more important than any wealth man could ever accumulate. Ang bili ng ama bago tuluyang umalis. Going home to Janine was always something he looked forward to every day. Kapag nasa opisina ay umuukil-kil sa utak niya ang pag-uwi sa bahay. Naglalakbay ang utak niya sa tagpong iniwanan niya sa kama. Alone and in silence, he had become addicted to her. To her scent, to her shy smile, to her unassuming demeanor. Maamong mukha ni Janine ang nais niyang huling makita pagpasok niya sa trabaho at ang nais niyang madatnan sa bawat pag-uwi niya. It was unplanned, yet he fell into the trap, Janine's trap. Napaka-imposible nang makaahon pa. They fall into a routine. Sa gabi ay buong init niyang inaangkin ng asawa bago ito bubuhatin pabalik sa silid nito. Pagkagising niya, ang silid kaagad nito ang tinutungo niya at magaganap na naman ang mainit na tagpo sa pagitan nila. Doon na siya nagsishower habang naghahanda ng agahan niyang asawa. Aaminin niya minsan ay napapagod na siya sa ganoong setup. Finally, he is home. Sinadya niyang iparada ang sasakyan ilang metro ang layo mula sa tarangkahan. Today, he felt like doing it. Kabado siyang naglakad na hindi mawari. Oh, come on, Harvey. Umuwi ka lang sa asawa mo. There she is. Abala sa pagpupo ng mga rosa sa hardin, malapit sa pool. Nakalatag sa mesa sa isang sulok ang mga gardening tools nito. Nakasuot ito ng strapless, floral cotton dress. Absorb na absorb sa ginagawa at hindi namamalayang kanina pa niya ito tinititigan ng lingid sa kalaman. Napangiti siya nang makita ang pandan hat na nakapatong sa working bench. Naglakbay ang diwa niya sa pitak sa alaalang iyon ng Louisiana. Namaybay ang mga mata niya sa kabuuan ng asawa. Mula sa talampakan nitong nasasapina ng gomang tsinelas, Spartan. Napangiti siya nang ang brand na itong hinanap nito nang minsang nagtungo sila sa mall. Uy, Spartan. Yan kasang binibili namin noon nung namayapa akong lola sa probinsya. Namiss ko lola ko kaya gusto kong bilhin. Umakyat ang mga mata niya sa mga binting na aninag sa suot nitong hanggang mid-calf ang haba. Up to that shapely bosom na kay sarap damhin sa mga palad. Paakyat pa sa maliit nitong bewang na bumabakat sa damit at paitaas sa exposed na braso, balikat at leeg. That nape of hers na may naglalaglag ang mga hibla ng buhok mula sa loose na pagkakaipit na clump. Napangiti siya. Naroroon pa rin sa balat nito ang markang iniwan niya kagabi. Hindi niya ugaling mag-iwan ng mga high kiss sa mga babaeng na ikaman niya dati pero pagdating kay Janine, tila nagiging possessive siya. Minsan ay tinatanong niya ito kung nasasaktan ba. Ang sagot nito lagi ay iling o di kaya ay ngiti. Napasinghap siya. Kailanman hindi niya pagsasawa ang gawin iyon at mas lalong hindi siya mauumay na angkinin ito ng paulit-ulit. She is his wonderland. Yes, Janine is his. Hindi plinano, kusang nangyari. Because the first time he claimed her innocence, he knew right there and then that he couldn't get enough of her until it had become impossible to let a single night pass by without touching her. Ilang ulit na niya itong inangkin ngunit pakiwari niya'y kulang pa. Sino man sa mga naikaman niya ay wala pa ni isa ang bumubuhay ng ganito kasi din pagnanasa sa katawan niya. Harvey San Martin never desired for a second serving
But with Janine, tila ito isang pagkain na kay sarap balik-balikan. Naramdaman marahil ni Janine ang bumabaong mga titig niya at lumingon ito. John, there was that mesmerizing shy smile again that never failed to make his heart go wild. Humakbang siyang palapit kay Janine at hinapit ito sa bewang at yumukod upang samyuin ang leeg nito. He never cuddled but today is different. He just wanted to feel her hit. Vanilla. Naramdaman niya ang pagkislot nito. Itinago ang mukha sa kanya. Ilang beses na ba niya itong naangkin ngunit hindi pa rin nawawala ang hiya nito sa kanya, lalo at nasa labas sila. Harvey, hindi pa ako nakakaligo. Napangiti siyang lalo. Natutuwa siya sa malambing nitong boses. Mabango ka pa rin. Mas isiniksik niya ang ilong sa leeg nito. Napakaaya ng amoy ni Janine. She smelled like summer, always fragrant and fresh. Napakasarap sa pandama, nakalalasing. Baho-baho ko pa oh. Iniwas nito ang sarili nang tangkain niyang halikan nito sa mga labi. Pinamulahan kaagad ng pisngi. Oh God, kung alam lang nito na turn on sa kanyang ganitong reaksyon ng asawa. Then, let's take a dip. Napatili si Janine nang walang sabi-sabing lumundag siya kasama nito sa pool. Nagkakawag ito. Hindi ito marunong lumangoy. He took advantage of it. Niyakap niya ito ng mahigpit at iginiya sa bahaging mas malalim ang tubig at sinandal ito sa gilid ng pool habang nakaalalay ang binti niya sa pangupo nito. Ang dalawang mga bisig ay nakatukod sa tiles sa magkabilang gilid ng katawan nito. Ang daya mo naman. She pouted, making her look even cuter. Siya naman ang umabot sa salamin nitong lumutang sa tubig. Useless nang isuot pa nito. Nabasa na iyon kaya pinatong niya na lang sa semento. Ilang beses muna nitong kinurap-kurap ang mga mata bago tuluyang nakapag-adjust. Ayan, nabasa tuloy ang polo mo pati sapatos mo. Anitong tila nagrereklamo habang nilalaro-laro ng daliri nito ang kwelyo ng polo niya. Idadrink ko naman ang tubig nito mamaya. Mas nagmamaktol, mas nagiging sweet ito. Pero aaminin niyang nakokonsensya siya at madadagdagan ang domestic responsibilities nito. Kung bakit ba kasi ayaw nitong mag-hire sila ng kasambahay. Noong minsan ngang may mga bodyguard sa bahay na tinalaga niya magbantay dito, abot langit ang pagmamaktol nito. Janine? Her eyes were always a fist. Gustong-gusto niya kapag maang na nakatitig ito sa kanya, kapag nanlalaki ito habang nasusurpresa, at mas gusto niya kapag namumungay ang mga iyon kapag inaangkin niya, mas lalo na kapag tumitirik ang mga iyon sa bawat beses na nadadala niya ito sa sukdulan. Kiss me. Napalunok ito lalo na ng dahan-dahan niyang inilapit ang mukha dito. Naglulumikot ang mga mata nito. Harvey, nasa labas ng bahay tayo. Mamaya madatan tayo ni Nina. Nanginginig ang boses nito. Gusto mo bang umakyat na lang tayo sa kwarto mo? Janine is all timid and shy, but so giving and passionate in bed. Subalit lagi itong hindi kampante sa pagpapakita ng affection in public. Pinakamatapang na nagawa nito ay noong halikan niya ito sa loob ng isang tindahan sa Louisiana. Drum him. Gusto niyang murahin ang sarili sa nakikitang nerbiyos sa mukha nito. Halik lang ang hinihiling ko sa'yo. Sa isang iglap lang ay tinawid niyang pagitan ng mga mukha nila at dinampian ng masuyong halik sa labi. Ang babae, nakaagad din namang tumugon. Ikinawid pa nito ang mga braso sa leeg niya. They shared an open mouth kiss and both of them were so darn on fire. Nahiya pa ito kanina pero tinumbasa naman ang init niya. Pero siya na rin ang kusang tumapos. Mahirap na. Then he rested his head over hers. Nagtatanong ang mga matang napatingin nito sa kanya. Baka iniisip ni Janine na puro na lang kabunduhan ang laman ng utak niya. Yes, he is. He is a man in his pride who finds sex enjoyable. Pero ang nais lang niya, ngayon, ay yakapin lang ito. Ang ikulong ito sa mga bisig niya at ang paulit-ulit na kintala nito ng halik sa noo at sa bunbunan. He just wanted to be near her. Gusto niya lang damhin ang malambot at makurban nitong katawan. Bigla ay nag-flash sa utak niya ang kasunduan, ang napipintong paghiwalay nila. Paghiwalay. May suntok sa kanyang dibdib ang isiping iyon. Bakit ayaw ko nang lumayo sa'yo, Janine? But their separation is inevitable. Minsan man ay hindi nila napag-usapan ang setup nilang dalawa. Tinanong na niya ito isang beses kung gusto ba nitong gawing permanente ang anumang meron sila. Wala siyang nakuhang sagot maliban sa pagiging mainit dito sa kama. Mahirap itong basahin, laging kip-kip ang damdamin. Minsan gusto niya itong diretsahing tanungin kung mahal pa ba nito si Von, ngunit may takot sa puso niya.
Takot na baka sa gitna ng mainit na tagpo sa kama, si Von pa rin ang mahal nito. May mga pagkakataong nakakaramdam siya ng selos kay Von at hindi maitatago ang pakiramdam na nagagamit siya. Naroroon na siya, tinatanggap na panakipbutas lang nilang isa't isa, and he hated thinking na baka ganoon kainit ang asawa niya dahil ibang lalaki ang naiisip nito habang nakikipagniig sa kanya. Kung sakaling maghihiwalay sila, lahat ng itinuro niya kay Janine ay maaari nitong gamitin sa ibang lalaki. No, siya lang ang dapat na iniisip ni Janine. Siya lang at wala ng iba pang lalaki. Tila umapoy ang tubig sa biglang saboy ng init sa mukha at katawan niya. Hinila niya ito sa medyo mababaw na parte. Kinuyumos niya ng halik ang asawa. He was rewarded by her hot kisses. Mapang-angking halik ang pinagsaluhan nila. Naghahabol sila ng hininga sa bawat pagkakataong humihinto sila upang lumanghap ng hangin. Without ending their kisses, kay bilis niyang natanggal ang buckle ng belt niya at naibaba ang zipper. Ang isang palad ay nakasuporta sa edge ng poolside habang si Janine ay ikinulong sa dalawang palad ang kanyang mukha. That's it, baby. Moan for me. Ako lang dapat ang magpasingap sa'yo ng ganito. No one else. Not Von or any other man. Ako lang. Napatda siya sa naisip. Mahal na ba kita? His feelings towards her confused him in so many ways at natatakot siya sa magiging kasagutan. Ayaw niyang magmahal na isang babaeng, iba naman ang nilalaman ng puso.